Good morning guys, another day, another chicken vlog. Ngayong araw po ito, pakikita ko sa inyo yung ating finished project sa ating mga kulungan, sa ating mga sinementohan. At ito po pakikita ko sa inyo si Siringo. Yan. Ito po yung ating napiling broodstag ng IG. Kahapon sinukat ko po siya. Siya ay 98 and a half cm from 96 nung kulang-kulang isang buwan na. Na buwan na po siya sa September 6. Yan. Akala ko hindi na siya lalaki. Lumaki po siya ng 2 cm. Ginawa ko pong double portions ang kain niya Sa halip na 50 grams, ginagawa kong dalawang takal 100 grams sa umaga. Tapos sa hapon din. Mas konti sa hapon. Mga 75 siguro. Yan. Kulay gold, Siringo. Tapos yung kapatid naman niya ito, yan, ganda rin ito akala ko ito yung maliit yan, ito, hindi ko pa siya napapangalanan. Siya ay dating 91 or 92, 94 na siya kahapon, sinukat ko. Yan, ganda rin po siya. Tako rin siya. Yan. Kaso lang sila yan, hindi ko sila lagi nahahawakan. Ganda rin po yan. Siyempre ito ang ating Red Queen show type na Rhode Island. Mag 7 months na po yan. No, 7 months na siya actually. February, 7 months na. Hindi ko pa rin siya ibinibreed dahil yung kanyang partner ay kasalukuyang naka-isolation pa doon. Ito pa yung isang kapatid nila ni Naringo. Nakanawayo naman. Hindi ko pa siya uli nasusukat. Huli ko siyang sinukat 91 din siya katulad nung isa o 92. Hindi nagkakalayo ganun. At ito na nga guys, yan yung ating pathway. Pinatungan pa natin ang isa dahil alangan tagilid pag naglalakad kayo dito dahil makaipot ang daan yan. Samantalang dito naman okay lang dahil malapad naman yan. Ito yung ating dalawang rear na mohawk. Yan, tinutubuan na yung likod niya dahil dati kalbong kalbo yan Tapos hindi ko alam kung sino naglulugon dito. Siguro itong medyo bata ito. Dati kalbong kalbo yan, walang tumutubo. Kala ko hindi natutubuan. Tapos yan, si Maya. Si Maya at si Mayan, dalawa na yan. Ating upgraded native. Kanina nga pala may dumaan dito dalawang talubata, gustong bumili ng native din na pang breeding din daw. Sabi ko wala tayong available dahil ginagamit natin sa pagpapaitlog. Ito naman yung ating RRA na pure IG din, nagkasakit, namayat na ng sobra pero pilit pa rin siya lumalaban. Mahigit isang buwan na siyang ganyan, buti hindi pa rin siya sumusuko. Binibigyan natin siya ng Premoxil sa umaga, tapos tinuturukan natin siya ng antibiotic sa hapon. Payat na po siya pero yan, hindi niya nga alam kung ano tinutukan niya dahil pumipikit siya pag tumutuka. Matako lang siya sa tubig, tapos hinahandfeed ko siya ng pagkain. Tapos ito yung ating isang IG na Italy, IG Italy ito. Ito, dati tamad na tamad din itong kumain. Buti nakabawi. Ewan ko lang kung lalaki pa to. 6 months na siya Pero magandang balita dahil natututo siya kumain, nakakaubos na siya. Dati hindi siya nakakaubos ng pagkain. Kasi ito naman yung ating mga Brahma hens. Yan. At nandito naman yung ating yung ating Red Queen na hen na 7 months na rin, hindi pa rin siya umiitlog. Ito naman si Mira, ang ating kaunahan na breeding hen, blue. Siya ang original na partner ni Max. Tumigil na siya sa pangitlog mahigit 1 taon na. Ewan ko kung anong nangyari sa kanya, pero tumutuka naman siya
Yan. Ito si Makoy, ang ating IG ex dumpo. Ay, naglulugon din siguro siya, oh. Ngayon lang araw yan na yan. Oo nga, dahil may nakikita akong tumutubo doon, maliliit, oh. Yan. Pogi pa rin yan. Ang ganda ng tidig niya. Ibang iba talaga pag may dugong shamo dahil upright stance niya. Para na siyang taong nakatayo. Kita nyo. Isa doon sa ating pure IG na parang nakayuko pa ng konti. Ito. Si Mocha naman. Ito yung ating pinakamatandang manok dito. And yung shamuhin yan. Tumigil siya ng pangingitlog, siguro nag-aano siya, naglulugon din siya, ayun. Nangingitlog siya ng pagkawalay natin doon sa sisiw, pero tumigil siya ngayon. Mga tatlong araw na. Ewan ko, baka naglulugon din siya, oh. Nilipat ko siya dito dahil ang tagal niya na doon sa tangkal, baka magkatibak siya. Yan. At minonitor ko yung timbang niya kahapon. 2.8 kilos na yan si Mocha. 3 years, magti 3 years na halos yan. Mocha 2023 nakuha ko yan. Pagtatapos na 2025 January 2026, magti 3 years na yan yan. Ganun na din yung ating manukan na pinagsimulan natin sa sisiw ng Rhode Island hanggang sa nag-transform, nagka-Brahma, nagka-US Silky, nagka-IG. Yan. Siguro ito, mga anak ni Mimi, isang buwan na ito mahigit, eh. Pero hindi ko pa hinihiwalay, natatakot ako baka ma-stress siya katulad nung kapatid niya. Hindi malumpo siya, magkasakit siya dahil first time niya magka-sisiw na kasama. So, hinalaan natin muna na siya yung humiwalay sa sisiw para hindi siya ma-stress. At ito naman yung ating tapon pa yung ating patoka. Ayan. Ayan. Yan ang ating nag-iisang Brahma na pinalimlim natin kay Whitey at yung dalawa pang US. Tapos nandito naman yung ating 45 days. Yan. Yan o, silang tatlo. Mukhang maliit sila sa normal. Pero okay lang dahil hindi naman natin sila ibebenta katay. Alagaan lang natin sila dito. Dahil dati nagkameron ako ng alaga na ganyan. Napalaki ko hanggang 7 months. Si Mimi. Kaso namatay yun na heat stroke dahil umabot siya ng halos 6 kilos. 5.950 ata. Yan. Tapos ito naman si Choco. Yan. Yan nyo, ang gaganda na ng mga anak niya. Bale sila ay IG ex dumpo ex asil. Mag-iisang buwan na sila sa asing ko, so pwede na natin ihiwalay si Choco dahil di naman mai-stress yan dahil pa ilang sisiw niya na yan. Para din maka-recover siya dahil ang tinutukan lang niya ay yung pang sisiw, hindi yun sasapat sa kanya sa nutrition niya dahil kailangan niya breeder or maintenance feeds. Yan, ito na nga guys, dito tayo sa ating native, graded native. Ito na guys yung ating finish. Yan, hindi ko palang nalalagyan ng buhangin dahil hindi pa ulit ako nakakapag-bistay. Kahapon nga pala may masamang balita. Nakita ko meron isa ditong native tayo na patay. Nandito siya, nangingitlog siya dito. Yan. Akala ko nakayuko lang tapos pagtingin ko matigas na. Hindi ko alam kung ano nangyari, wala naman siyang sakit. Walang sipon. Ang taba-taba niya dahil takaw niya kumain pa siya ng umaga nung hapon. Pagtingin ko wala na.
Ito, makikita niyo yan. Ito yung kauna-unahang anak ni Whitey o ni Choco. Yan. Ang ganda ng kulay nila, parang porcelain na Brahma. Ano siya, broody, kahit walang itlog, dahil ang dami niya na naiitlog, lagi natin kinukuha. Si Whitey, nagpapakasta na uli yan si Whitey. Ito, minukuha tayong dalawang itlog, sasama natin sa ampalaya. Yan, si Dagul. May bumibili kay Dagul, kaibigan natin na rider ng Lazada. Ewan ko lang kung tutuloy niya. Sabi ko, bilhin kung ano niya, PM niya lang ako. Yan. Pag natuloy yun, ililipat natin dito si Makoy o isa dito sa ating mga IG. Kung hindi mabebenta, lilipat natin sila doon para mapakinabangan. At ito namang isa nating pure native, iniwalay natin dahil nabalian ng paa, naglimp. Siguro pinilit ni Dagul na kastahan o nag-aaway-away kasi sila, nag-aaway-away sila minsan dyan sa hapunan. Siguro nagkamali ng patak, kaya yan, nabalian. Inhiwalay muna natin para hindi lagi siyang habulin at awayin. Ito guys, yan tayo. Ito, yan, siguro mga isang linggo na lang or maximum 10 days mapipisa na yan. Yan, sila Pipay. Kahapon pinakawala natin sila, tuwan-tuwa sila. At ito pa yung anak ni ano, hindi pa talaga natin totally ma-free range dahil laging umuulan. Kung makikita nyo, putik na ulit dahil katatapos lang ng ulan. Madami pa tayong gagawin dito. Ngayon natapos na natin yung ating mga project. Lilinisin naman natin to, kakatay ng mga puno-puno. Yan. Yung mga damo okay lang yan dahil pag dumating na ang malapit sa summer, mas maganda na yung madaming damo para may makakain yung ating mga manok. Tsaka mas malamig, hindi direkta ang init sa lupa, hindi sisingaw agad. So yan muna guys ang ating update. At tsaka yan pala yung ating mga sisiw, medyo malalaki na. Nung isang araw nakita ko, kinagat nung pusa yung isang sisiw. Buti saktong nandito ako, nakita ko dala-dala yung balahibo. Buti hindi nakagat, kundi patay sigurado yan. Salamat guys, enjoy at keep safe po tayo sa masamang panahon, lalo na dyan sa mga binabahan lugar. Maraming salamat.